Noong ika-4 ng Nobyembre 1970, isang batang babae na kalaunan ay makikilala bilang Jeannie Wiley kasama ang kanyang ina ay pumasok sa tanggapan ng social services sa Temple City, California. Agad na napansin ng isa sa mga social worker na parang may mali. Si Jeannie ay mukhang isang batang may severe autism na sa palagay nila ay 6 o 7 taong gulang lamang. Siya ay naglalakad sa isang kakaibang paraan, palaging naglalaway at dumudura, naka-diaper at tila ganap na hindi kayang bumigkas ng kahit anong salita. Ang katotohanan, si Jeannie ay hindi 6 na taong gulang, kundi 13 na. At siya ay hindi autistic, hindi rin bingi o walang anumang uri ng kapansanan. Siya ay biktima ng isa sa pinakamatinding kaso ng pang-aabuso sa tao sa kasaysayan. Ang pangalang Jeannie ay hindi ang kanyang tunay na pangalan. Isa itong alias na ibinigay ng mga social worker upang mapanatiling lihim ang kanyang tunay na pagkakakilanlan mula sa media. Ang alias na ito ay may malalim na kahulugan, tulad ng isang Jeannie na nakakulong sa mahiwagang lampara, nakakadena sa loob ng maraming taon, isang simbolo ng pagkakakulong at pag-iisa. Nang makita ng mga social worker ang kalagayan ni Jeannie, agad silang nakipag-ugnayan sa pulisya at siya ay dinala sa pangangalaga ng estado. Sa isinagawang medical examination, natuklasang siya ay lubhang kulang sa nutrisyon. Ang kanyang balakang ay deformed at namamaga ang kanyang tiyan. Mayroon din siyang malaking itim na kalyo, isang makapal na marka ng sugatang balat na umaabot mula sa kanyang puwitan hanggang sa likod ng kanyang mga hita. Siya ay ganap na walang kontrol sa pag-ihi o pagdumi at tila ba takot sa anumang uri ng pakikipag-ugnayan sa tao. Sa simula, hindi malinaw sa kanila kung ano ang dahilan ng kanyang kalunos-lunos na kalagayan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, sa pamamagitan rin ng police interview sa kanyang ina, unti-unting nabunyag ang katotohanan. Dahan-dahan, lumabas ang kabuoang bangungot na sinapit ni Jeannie. Upang tunay na maunawaan kung ano ang nangyari, kailangan muna nating bumalik sa panahon bago siya ipanganak. Ang mga magulang ni Jeannie ay sina Irene at Clark Wiley. Si Clark ay isang overprotective at selosong asawa na madalas nananakit kay Arlene tuwing sa tingin niya ay lumalabag ito sa kanyang kagustuhan. Simula nang sila ay ikasal, unti-unting naging mas mahigpit at mapangkontrol si Clark. Nililimitahan ang mga ginagawa ni Irene at ang mga lugar na maaari niyang puntahan. Ayaw rin ni Clark magkaroon ng anak. Ngunit makalipas ang 5 taong kasal, nabuntis niya si Irene. At habang malapit ng mga anak ito, binugbog siya ng matindi ni Clark hanggang sa siya ay maospital. Habang siya ay nasa ospital at nagpapagaling sa kanyang mga sugat, doon niya isinilang ang isang malusog na sanggol na babae. Gayunpaman, pagbalik nila sa kanilang bahay, ang pagdating ng bagong silang na sanggol ay lalong nagpatingkad sa pagiging kontrolado at marahas ni Clark. May kakaiba kasi siyang ugali tungkol sa malalakas na ingay. Ang kanilang bahay ay sinadyang panatilihing napakatahimik sa lahat ng oras.
Si Clark at Irene ay madalas mag-usap sa mahihinang tinig lamang. Paminsan-minsan ay nagpapatunog sila ng radyo, ngunit laging napakababa lang ng volume nito. Ang pag-iyak ng kanilang bagong silang na sanggol ay labis na nagpapainit ng ulo ni Clark. Nang ang sanggol ay 2 buwang gulang pa lamang, inilagay ni Clark ang bata sa hindi pinapainit na garahe sa loob ng ilang araw. Hindi nagtagal, nagkaroon ng pulmonya ang sanggol at namatay. Makalipas ang ilang panahon, muling nabuntis si Irene, ngunit ang ikalawa ay namatay agad matapos ipanganak. At sa pagkakataong ito, dahil sa isang uri ng anemia na tinatawag na RH disease. Ang ikatlong anak ni Irene ay isang batang lalaki na pinangalanang John. Si John tila mas mapalad at nakasurvive o marahil pinayagang mabuhay. Gayunman, pagdating ng 3 taong gulang, si John Wiley ay hindi pa marunong gumamit ng palikuran at hindi pa rin marunong lumakad ng maayos, mga senyales ng pagpapabaya ng kanyang dinaranas sa kanilang tahanan. Sa puntong ito, nakialam na ang ina ni Clark. Napansin niyang nahihirapan sina Clark at Irene sa pagpapalaki ng bata. Dinala niya si John sa kanyang bahay sa loob ng ilang buwan upang matulungan itong makabawi sa kanyang paglaki. Dapat tandaan na si Clark ay isang tunay na mama's boy. Mas tapat siya sa kanyang ina kaysa sa sarili niyang asawa. Bilang kapalit, labis naman siyang mahal ng kanyang ina. Madalas itong pumunta sa kanilang bahay upang alagaan at bigyan ng atensyon si Clark at ang kanyang pamilya. Isang bagay na labis na ikinaiinis ni Irene. Maging sa mga panahong walang trabaho si Clark, ang kanyang ina ang sumusuporta sa kanila sa pinansyal na paraan. Noong Abril 1957, isinilang si Jeannie. Sa unang tingin, ang mga unang buwan ng kanyang buhay ay hindi naman gaanong kakaiba kumpara sa mga mangyayari pa. Malamang, nakaranas din siya ng parehong antas ng pagpapabaya tulad ng kanyang kapatid. Ngunit sa loob ng unang 20 buwan, tila maayos naman ang kanyang kalagayan. Pagkatapos, noong Disyembre 1958, dumating ang trahedya. Ang ina ni Clark ay nabundol ng isang lasing na driver at namatay. Ang pangyayaring ito ang tila naging mitya ng pagkasira ng pag-iisip ni Clark Wiley, ang simula ng kanyang tuluyang pagkabaliw. Si Clark, na dati nang mapanakit, mapang-abuso at kontrolado, ay lalo pang naging marahas at paranoid matapos mamatay ang kanyang ina. Naniwala siya na kailangan niyang protektahan ang kanyang asawa at mga anak mula sa kasamaan ng mundo sa pinakamalupit na paraan na maiisip mo. Inilipat niya ang kanyang pamilya sa bahay ng kanyang yumaong ina. Ang bahay ay may 2 silid tulugan. Ang isa ay pag-aari ng kanyang ina na iniutos niyang huwag galawin kailanman upang mapanatiling parang dambana sa alaala nito. Ang isa pang silid naman ay naging kulungan ni Jeannie. Sina Clark, Irene at ang kanilang anak na si John ay naninirahan sa sala. Sa gabi natutulog si John sa sahig, habang sina Clark at Irene ay sa mga armchair lamang. Madalas na may revolver si Clark sa kanyang kandungan, laging handa sa mga hinihinalang manlulusob. Sa unang mga buwan ng paninirahan nila roon, minsan ay pinapayagan pa si Jeannie na maglaro sa bakuran o ilagay sa playpen. Ngunit sa aklat ni Susan Curtis, Jeannie, A Psycholinguistic Study of a Modern-Day Wild Child, inamin ni Irene na kapag iniiwan si Jeannie sa playpen,
Binabaklas niya ito gamit ang kanyang mga kuko. Maiisip ng sino man kung gaano katagal na iwan si Jeannie, isang maliit na batang paslit sa playpen na iyon. Gaano katagal siyang napabayaan o nakalimutan upang umabot sa ganoong punto. Pagkalipas ng ilang linggo, lalo lamang lumala ang paranoia ni Clark. Ang oras ni Jeannie sa playpen ay palaging pinapaikli. Lalo siyang ikinukulong sa maliit na silid hanggang sa tuluyan na siyang hindi pinayagang lumabas doon kailanman. Isang maliit na bata, hindi pa man umaabot sa 2 taong gulang, ay ikinulong sa isang maliit na silid, pinabayaan at kinalimutan. Ang ganitong kahayupan ay hindi mo na masisikmura. Pero hindi pa nagsisimula ang tunay na bangungot na kanyang sinapit. Hindi lang basta kinulong si Jeannie sa silid na yon, itinali rin siya roon. Ang silid na yon ay may 3 piraso lamang na muebles, isang cupboard, isang higaan at ang potty chair kung saan siya dudumi at iihi. Gumawa si Clark ng isang espesyal na harness o tali na nakakabit sa potty chair. Sa araw, si Jeannie ay tinatali ng hubad sa upuang yun. Dinisenyo ang tali upang pigilan siya sa paggalaw ng kanyang mga braso at binti na ayon kay Clark para hindi siya makadukot ng dumi mula sa potty at para hindi mapaglaruan ito. Ang kanyang higaan ay parang isang kulungan. May wire mesh ito sa tabi at sa ibabaw upang hindi siya makatakas. Mayroon din itong sleeping bag na maaaring higpitan ng todo upang hindi niya maigalaw ang kanyang mga braso. At kung maswerte siya, sa gabi ilalagay siya ron para matulog. Pero kadalasan, iniiwan lamang siyang nakaupo magdamag sa potty chair. Hubad ang mga pader ng silid. Laging nakatakip ang kortina sa bintana at sarado ang pinto sa lahat ng oras. Si Irene ay pinagbawalang makipag-ugnayan sa kanyang sariling anak. Ang tanging ugnayan ni Jeannie sa tao ay kapag pinapalo siya ni Clark kapag gumawa siya ng ingay. Kahit konting ingay. Mayroon pa itong malaking pamalo sa isang sulok ng silid na para lang sa layuning yun. Kung pinapakain man si Jeannie, ginagawa ito ng mabilisan para maiwasan ang matagal na pakikipag-ugnayan sa kanya. Ang pagkain niya ay puro malabnaw lamang at dinidikdik tulad ng baby food o soggy cereal. Mabilisan itong isusubo sa kanya. At kung siya ay mabulunan o iluwa ang pagkain, ito ay ipapahid sa kanyang muka bilang parusa. At ganoon ang naging kalagayan ni Jeannie. Gutom, laging nag-iisa at nakatali sa kanyang potty chair. Hindi lang sa loob ng isang araw o buwan, kundi sa loob ng ilang taon. Mga taong ginugol sa pagtitig sa parehong blangkong pader, natutunang maging ganap na tahimik habang ang mga posas at tali ay unti-unting bumabago sa hubog ng kanyang katawan. Ayon sa aklat ni Curtis, may iba pang mas malulupit na uri ng pang-aabuso na hindi na inilabas pa sa publiko. Hindi na natin kayang isipin kung ano pa ang mas malala kaysa sa alam natin ngayon. Isipin mo kung gaano karaming karanasan ang naranasan mo mula edad 2 hanggang 13. Si Jeannie, ginugol niya ang panahong yun sa pag-iisa. Walang kasama, walang kausap, walang ibang nakikita. Sa panahong ito, si Irene ay halos lubusan ng nabulag. Kahit gusto man niyang tulungan si Jeannie, wala siyang magawa. Hanggang sa dumating ang Oktubre 1970. Sa panahong yun, si Jeannie ay 13 taong gulang na pero nakatali pa rin sa potty chair.
Nagkaroon ng matinding pagtatalo sina Irene at Clark at nagbanta si Irene na aalis kung hindi siya papayagang tumawag sa kanyang mga magulang. Isang patunay kung gaano kalakas ang kontrol ni Clark sa kanya. Sa huli, pumayag si Clark at nakatawag naman si Irene. Nang araw ding yun, habang wala si Clark, pinalaya ni Irene si Jeannie mula sa mga posas at lumipat sila sa bahay ng mga magulang ni Irene. 3 linggo ang nakalipas, dinala ni Irene si Jeannie sa tanggapan ng social services at doon nagsimula ang pag-asa, ang pagbubunyag ng pinakakilalang kaso ng pang-aabuso sa kasaysayan ng Amerika. Water? And if there's a glass of water, you can. Let's see you jump. Ang kalagayan ni Jeannie nang una siyang ilagay sa pangangalaga ng estado ay tunay na nakakagulat. Mula sa aklat ni Susan Curtis, nasasabing, nakakaawa si Jeannie dahil halos hindi siya pinagbihis noon. Wala siyang nararamdamang init o lamig. Dahil hindi pa nakakatikim ng solid food, hindi niya alam kung paano ngumuya at hirap na hirap siyang lumunok. Sa tagal ng pagkakakadena sa potty chair, hindi siya makatayo ng tuwid. Hindi niya maunat ang kanyang mga braso at binti at hindi siya marunong tumakbo, maglakad, tumalon o umakyat. Sa katunayan, hirap pa siyang maglakad, kaladkad ang mga paa at kumikiling ang katawan pakaliwat kanan. Dahil bihira lamang siyang makakita ng higit sa 10 talampakang distansya mula sa potty chair hanggang sa pintuan, naging nearsighted siya at hanggang doon lamang ang kanyang abot tanaw. Dahil madalas siyang paluin kapag maingay, natutunan niyang pigilin ang halos lahat ng klase ng tunog maliban sa mahina at maikling ungol. Dahil sa matinding malnutrition, 59 pounds lang ang kanyang timbang at 54 inches lamang ang taas. Hindi niya makontrol ang pagdumi at pag-ihi. Manipis at gusot ang kanyang buhok. Labis din siyang naglalaway at dumudura kung saan-saan. Si Jeannie ay hindi marunong makisalumuha, primitibo at halos parang hindi tao. Isa sa pinaka-nakakabagabag sa lahat ay ang paraan ng kanyang paglalakad. Tinawag itong bunny walk. Para bang lagi siyang nakaupo tulad ng posisyon niya sa potty chair. Ang taon ng pagkakakulong sa isang posisyon ay literal na nagbaluktot sa kanyang katawan at iyon na ang naging itsura niya habang buhay. Nakakatakot din ang katahimikan niya. Kahit nasasaktan o galit na galit, hindi siya umiiyak o gumagawa ng kahit anong ingay. Kahit masaya, hindi siya tumatawa. Habang tumatagal, nagsimula siyang gayahin ang ilang salita na sinasabi ng mga nag-aalaga sa kanya. Pero lagi niya itong binibigkas sa kakaibang paraan. Mataas ang tono, mahina ang boses at minamadali ang pagsasalita. May isa pang nakakaawang obserbasyon tungkol kay Jeannie. Ito ay ang delayed reaction. Napansin ng mga nag-aalaga sa kanya na kapag binigyan nila si Jeannie ng utos, minsan 10 minuto pa ang lumilipas bago siya tumugon. Parang ngayon lang niya narinig ang sinabi. Higit sa lahat, ang kakulangan niya sa pagsasalita ang labis na nagbigay interes sa mga linguistic researchers.
Marami pang iba't ibang eksperimento na ginagamit ang iba't ibang klasing hayop para din sa iba't ibang klasing pag-aaral. Pero ang ganitong mga eksperimento sa hayop lamang ginagawa. Paano kung gawin ito sa tao? Hindi yun katanggap-tanggap at hindi rin pwedeng gumamit ng hayop para pag-aralan ang pagkatuto ng human language. Kaya naman, tinawag si Jeannie na The Forbidden Experiment. Ang mga magulang niya ang gumawa ng bagay na hindi kayang gawin ng mga scientist na may malasakit. Kaya naman psychologists, neurologists at linguistics ay halos mag-unahan para lang magkaroon ng pagkakataong pag-aralan si Jeannie. Sa loob ng ilang taon, si Jeannie ay dumaan sa iba't ibang foster homes. Bawat isa may kanyang-kanyang ideya kung paano siya re-rehabilitate. Oo, siya ay nilapatan ng napakaraming tests at experiments ng mga gustong pag-aralan siya. Pero makikita rin na marami sa kanila ang totoong may malasakit kay Jeannie at umaasang makakatulong sila sa kanyang development. Sa pag-oobserba, sa pag-uugali at kilos ni Jeannie, kitang-kita ang kaibahan niya mula sa normal na mga bata. Kahit nakaupo siya sa mesa na kasama ang dalawang bata na tipikal na pinag-uusapan ng laro, wala siyang pakialam sa kanila. Para bang para sa kanya, wala silang pinagkaiba sa pader o muwebles sa kwarto. Marami rin siyang nakakadiring kilos at ang ugali niya ay madalas nakakailang at hindi kaaya-aya. Labis siyang naglalaway at nilalagay ang laway niya sa kahit anong malapit sa kanya. Sa katawan niya, damit, o pati sa damit o katawan ng katabi niya. Dahil basang-basa sa laway ang katawan at damit niya, umaalingasaw siya ng masamang amoy. Nakakabahala rin ang paraan niya ng pagkain. Dahil nga hindi siya nasanay sa solid food, hindi niya alam kung paano ngumuya. Kapag binibigyan siya ng pagkain, isusubo niya lahat at hihintayin lang para bang chipmunk na nag-iipon ng mani hanggang tunawin ng laway niya ito. May ugali rin si Jeannie na maglalakad-lakad habang kumakain at tumitigil sa plato ng ibang bata. Minsan sinusubukang kunin ang mga parte na gusto niya tulad ng applesauce, gatas, ice cream at iba pa. Madalas din siyang gumagala ng may laman ng bibig at habang naglalakad-lakad sa dining room, paminsan-minsan iluluwa niya ang pagkain sa pinakamalapit na plato. Siguro sa kakaibang paraan niya, parang nag-aalok siya ng pagkain kapalit ng kukunin niya. Pero syempre, ayaw ng iba yun at kadalasan hindi masaya ang oras ng kainan kapag andoon si Jeannie. Si Jeannie ay naging kilala rin pero hindi sa paraang kaaya-aya. Isang buwan matapos siyang mailigtas at bago pa man humarap sa korte si Clark Wiley, nagbaril ito at nagpakamatay. May natagpo ang maikling sulat sa katawan niya na nagsasabing hindi kailanman maiintindihan ng mundo. Your daughter in a room. Mr. Wiley has no comment. No comment. We haven't had time to discuss the charges. We haven't even seen them. The authorities reported the 70-year-old Clark Wiley shot and killed himself just before he was to go to court and be arraigned for child abuse. Hindi talaga naging masaya ang naging katapusan ng kwento ni Jeannie. Malaki naman ang naging development niya hanggang sa maging 18 taong gulang siya. Pero pagkatapos nito, ibinalik siya sa pangangalaga ng kanyang ina sa parehong bahay kung saan siya ay kinulong ng maraming taon sa isang madilim na kwarto. Gayunpaman, hindi na nakayanan ni Irene Wiley ang mga behavioral issues ni Jeannie. Tinawagan niya ang California Department of Health at muling kinuha si Jeannie para alagaan muli ng estado. Pero sa pagkakataong ito, hindi gaya ng mga naunang tahanan na may pagmamahal at pag-aaruga ng tunay. Ang mga bagong tahanan ay mahigpit, minsan pa nga ay mapang-abuso.
Tinatawag siyang bobo, sinasaktan at pinapabayaan. Unti-unti na naman siyang nag-shutdown. Lahat ng progress niya sa nakalipas na 5 taon ay nagsimulang maglaho. Nagsimula siyang bumalik muli sa dati. Ang huling ulat tungkol sa kalagayan ni Jeannie ay mula sa isang artikulo ng The Guardian noong 2011. Nakatira sa isang adult care facility sa California. Walang akses sa publiko at kakaunti ang nalalaman tungkol sa araw-araw niyang pamumuhay. Sinasabing makalipas ang 4 na dekada, si Jeannie ay nananatili pa rin sa pangangalaga ng estado. Tumanggi ang mga otoridad na sagutin ang mga tanong ng The Guardian at sinabi nilang kung buhay pa si Jeannie, lahat ng impormasyon tungkol sa kanya ay kompidensyal at hindi saklaw ng mga detalye na maaaring hingin sa ilalim ng Public Records Act. Sa kabila ng lahat ng madilim at malupit na yugto ng buhay ni Jeannie, ang kanyang kwento ay patuloy na nagsisilbing matinding paalala. Isang paalala ng kung gaano kahalaga ang pag-aaruga, pagmamahal at dignidad para sa isang bata. Si Jeannie ay hindi lamang isang paksa ng siyentipikong pag-aaral, kundi isang buhay na may karapatan din tulad nating lahat. Sa dulo, hindi man natin alam kung ano na ang kinahantungan ni Jeannie ngayon. Umaasa tayo na sa likod ng lahat ng karanasan niya, naramdaman pa rin niya kahit papaano ang yakap ng mundo. Hindi tulad ng malamig at madilim na silid na kanyang kabataan, kundi isang lugar na may pagkalinga, pagkilala at pag-asa. Let's see you jump. Good. Can you jump some more? March. March. You want to see your father? Father is not living. You remember what it was like when you lived at home? What were you sitting on when you ate the cereal? In the pot. In the potty chair. Potty. Where did you stay when you lived at home? Where did you live? Where did you sleep? Pot. You slept in the potty chair? Sa kanyang kwento, ipinapaalala sa atin ni Jeannie na ang bawat bata ay may karapatang marinig, mahalin, at bigyan ng pagkakataong maging buo. At bagamat nabigo ang mundo na maging tahanan para sa kanya, naway siya'y maging simula ng isang mas magandang mundo para sa iba. Water? Can you get a glass of water? You can. I will see Mama Saturday.